Hindi kami binabayaran para ipalaganap sa amin o ihatid sa inyo ang pananampalatayang ito. Katulad kanina, ako'y muna mag-uumpisa sa pangalan ng dakilang Diyos, Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ako'y magpapasalamat, alhamdulillah, lahat ng papuri, pasasalamat para sa Kanya lamang. At inshallah ta'ala, tanggapin sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na pakinabangan ang sasabihin ko na to. At ito'y para sa Kanya. Alhamdulillah, ako si Brother Bro Macario Kidlat, Tubong Leyte, Carigara, alhamdulillah. Nag-Muslim ako noong 1995, 1993 ako dito. So alhamdulillah, alam nyo na kung ilang taon na ako. So alhamdulillah bro, napaka-importante. Maraming mga tao na hindi man lang siguro, mas marami ang hindi nakakaisip. Okay? Ang pagpapasa Diyos o yung ibig sabihin yung connect natin sa tagapaglikha natin. At hindi man lang natin naisip, marami, bakit nga ba ako nandito? Ano ba ang dahilan? Naisip niyo na ba yun? Ano ba ang dahilan ng Diyos? Bakit ako nandito? Nandito ba ako para magpayaman lamang? Mag-asawa? Magkaanak pagkatapos mamamatay? Dahil kung yun ang naisip natin, wala tayong pinagkaiba sa hayop. Ang hayop, pag lumaki sila, kainin sila, wala na, tapos na. So, ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, ang huling kapahayagan bro, ang huling kapahayagan, ang Quran, ito'y ipinadala kay Propeta Muhammad, ang huling propeta, sugo. Na ang Quran na ito, kahit sunugin, ang lahat ng libro sa buong mundo, kasama ang Quran, pati na Biblia, okay? Ang Quran lamang ang maibabalik sa tama at original. Ano ang original? Arabic. Dahil si Propeta Muhammad, ang huling propeta ay Arabo, at ang salita nila ay Arabic, ipinadala sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At hindi lamang mga Arabo ang nakaka-memorize bro ng Quran. Cover to cover. Ito yung sinabi ng Diyos na hindi niya hayaan na masira ang kanyang kapahayagan. Kaya ang kapahayagan na ito, para saan ba to? Para lang ba sa mga Muslim ang kapahayagan na to? Hindi. Ang sabi ng Allah, ang Quran na ito, ang kapahayagan na ito, hindi sinabi niya para sa mga Muslim. Sabi ko kanina, sinabi niya sa Quran, hudan linnas lil muttaqin. Hindi sinabi ng Allah na ang Quran ay para sa mga Muslim. Hindi. Nas. Ano yung nas? Tao. Sabi ng Allah, ang Quran na ito ay ipinadala ko para sa lahat ng mga tao. Guidance. Gabay. Huda. Huda, guidance. Para sa lahat ng tao. So, hindi para sa mga Muslim ang Quran. At si Propeta Muhammad, ang huling propeta, hindi siya propeta ng mga Muslim. Propeta, siya ng Diyos para sa ating gabay. Na ang sino man maniwala at sumunod sa huling propeta na ito, siya yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Naisip na ba natin na kung tayo ay mamamatay, saan tayo pupunta? Dalawa ang patutungan ng tao. Ang sabi ng Allah, kullu nafsin da'ikatil maut. Ang lahat ng may buhay, nafs, ang lahat ng may buhay, makakaranas ng kamatayan. Kasi ito yung stage natin, papunta sa kabilang buhay. Ang kamatayan, papunta sa kabilang buhay. Naisip na ba natin, saan kaya pupunta? Sapat na ba yung gawa ko? Yung magawa kong mabuti? Ang dahilan, unahin muna natin, ang dahilan ng Diyos, bakit tayo nilikha? Ang sabi niya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ لِيَعْبُدُونِ. Ang sabi ng Allah, inuna niya, hindi ko nilikha ang jin. Ano yung mga jin? Mga jinni. Mga maligno. Engkanto. Siya rin ay sumasamba sa Diyos. Sabi niya, tingnan mo, pansinin niyo, sabi ng Allah, hindi ko nilikha ang jin, mga engkanto, at ang tao kung hindi para sambahin lamang. Why we created? To worship Him alone. Bakit? Ang lahat ng mga propeta, kasama na si Jesus. Kasama si Jesus na ipinadala ng Diyos. Hindi siya Diyos. Basahin natin ang Quran, ang Biblia. Wala tayong mababasa na single word, na isang salita, na sinabi mismo ni Jesus, ako ang sambahin niyo, ako ang Diyos. Wala.
katatapos lang ng Semana Santa. Sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At nung bago siya ipako, sabi niya, Diyos ko, nanalangin siya sa Diyos. Sabi niya, ilayo niyo po ako sa sarong ito. Ano yung sarong? Yung paghihirap. Kasi alam niya, napahihirapan siya ng mga tao. Ano yung paghihirap? Dadakpin siya at ipapako sa cross. Imaginin din natin. Dahil ang turo ng relihiyon sa labas ng Islam, si Jesus ay Diyos, di ba? At nagkatawan tao, yung mismong Diyos, nagkatawan tao, naging katawan tao siya, para ano? Tubusin ang kasalanan natin. Pero pasensya na kung nasasaktan kayo, pero kailangan natin maipaliwanag yung mali para makita natin yung tama. Papayag ba kayo na ang Diyos natin, ipapako natin? Hindi lang yun. Panoorin nyo yung The Passion. Yun ang pinaka brutal na pagpahirap sa ating Diyos. Kung Diyos nga siya. Imagine natin. Kung ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumikha ng pagkalalaki, tayo gatiting lang. Para lang tayong tungaw sa nilikha niya na pagkakalaki sa universe. Tapos, para patawarin na niya tayo sa ating kasalanan, kailangan natin siyang torturin, ipako sa krus para patawarin tayo sa ating kasalanan? Hindi, di ba? Cannot be. Kasi ang Diyos, siya ay mapagpatawad. Humingi tayo ng tawad sa Kanya at tayo ay mapatawarin niya. Nangyari ang mga bagay na yon kasi sa Islam, bro, para sa kaalaman nyo, si Jesus ay hindi siya naipako. Si Jesus, pero may naipako. Natatandaan nyo kung kayo ay nanunood ng sinakulo at kung kayo ay nagbabasa, mayroon din kinuha ang mga, sino bang nagpako kay Jesus? Alam niyo ba kung sino nagpako kay Jesus? Hudyo at Romano. Yung mga naka-camouflage, naka-uniform, yung mga Romano yun. At yung mga nakatub, mga Hudyo yun. Yun ang nagpako kay Jesus sa cross. Noong siya, si Jesus ay nagpasampasan niya ang cross, mayroong kinuha ang mga Hudyo na isang tao, si Simon. At yun ang nagpasan ng cross ni Jesus hanggang sa Golgotha. Doon sa tinatawag na bundok ng bungo. At hanggang doon ang istorya noon, walang nakaalam kung si Jesus nga ay siya ngayon. Pero sa Islam, hindi siya naipako, mayroon ipinalit ang Diyos na kamukha ni Jesus. Kasi si Jesus ay nanalangin, walang propeta na nananalangin na hindi sinasagot ng Diyos. Pansinin natin, nung siya nanalangin doon sa Gitsemani, na ilayo siya sa sarong ito, paghirap na yon, dininig ng Diyos siya. At ang Diyos, pag siya ay lumikha, sasabihin niya lang at magiging, walang imposible sa kanya. Kasi sinasabi natin, Jesus, kaya siya ay sugo o Diyos na nagkatawan tao kasi pinanganak siya na walang tatay. At si Virgin Mary, walang lalaki, walang nakahawak sa kanya na lalaki. Di ba? Eh kung papansinin niyo natin, si Adan at saka si Eva, paano nilikha ng Diyos? Walang ama, walang tatay, walang ina. Di ba? Siya ay hinubog ng Diyos, lupa, mud, alabok, at hiningahan ng kanyang hininga at naging tao. At si Eva, kinuha sa tadyang ni Adan at naging tao, babae. Si Jesus, ipinganak na. Ang pagkakalikha sa tao, tatlo. Ay, apat. Una, kay Adan sa lakubok. Pangalawa, kay Eva sa tadyang. Pangatlo, kay Jesus na walang nanay, ay na walang tatay, nanay lang. At pang-apat sa atin, may tatay, may nanay. Yun ang pagkakalikha ng Diyos sa tao. Apat. So, nung si Jesus, siya ay pinapako niya, sabi niya, Ili, lama sabachthani. Anong sabi niya? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So, hindi kapatid, basahin niyo ang Biblia, wala kayong makikita na sinabi ni Jesus, ako ang inyong sambahin, ako ang Diyos. Wala. Pag siya nagsasalita, sinasabi niya, ako'y sugo propeta. Anak ng tao. Bakit siya naging Diyos? Kasi may nagturo, dumating, sabi na si Jesus daw
ay at ang Ama ay isa. Saan sila magkaisa? Sa pagka-Diyos? O sa katulad namin, kami, magkaisa kami lahat. Saan? Sa pagdadawa. Ganon din si Jesus Christ. Magkaisa sila kasi sinugo siya ng Diyos. So, kailangan natin, kapatid, ito yung kailangan natin itama. Yung paniniwala natin kay Jesus bilang Diyos, ito ang kailangan natin. Kasi pag hindi natin na itama ito, wala pa rin tayo. Nasa ligaw pa rin tayo. Sinasabi natin, lagi natin sinasabi, Brad, kanya-kanya tayo ng daan. Di ba? Kahit anong basta't maniwala ka na may Diyos, gumawa ka ng mabuti, kanya-kanya tayo ng daan, doon din ang punta natin sa Diyos. Tama ba? Hindi. Hindi tama. Kasi, kung yun ang mentality natin, ang Diyos hindi na magpapadala ng mga propeta. Ano ba ang silbi ng propeta sa atin? Bakit siya ipinadala? Para sa atin. Para saan? Una, ituro kung sino ang Diyos. Di ba? Ang lahat ng mga propeta na nauna kay Propeta Muhammad, itinuturo. Una, kung sino ang Diyos. Pangalawa, paano siya sambahin. Hindi tinuro sa atin na tayo ay magsamba, maggitara, magtuntugan, magkantahan, at kung ano pa. Basahin natin ang Biblia. Paano sumamba ang mga propeta na nauna kay Propeta Muhammad. Nagtatanggal ng sapin ng paa, naghuhugas ng parte ng katawan, di ba? Nagpapatera pa, yumuyukod. Ito ang pagsamba ng mga propeta. At magbatian kayo ng kapayapaan. Kanina dumating ako, sumayin yung kapayapaan. Assalamualaikum sa Arabic. Assalamualaikum kapatid, sumayo ang kapayapaan. Sasagot ako, waalaikum salam wa rahmatullah, at sumayo rin ang kapayapaan at habag ng Allah. Wa barakatuh, at biyaya ng Allah. So, ito ang mga practice na ginagawa ng mga Muslim, na ginagawa ng lahat ng mga propeta. Katunayan, kapatid, kung wala tayo sa tamang landas ng pananampalataya, saan tayo? So, ini-encourage namin kayo, inaanyanyahan namin kayo, basahin nyo ang mga pamphlets na binigay namin sa inyo. At sabi nga ni Jesus, hanapin nyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang turo ng Islam, una, sambay ng nag-isang Diyos. Maniwala sa lahat ng mga propeta, maniwala sa lahat ng mga kasulatan na dala ng propeta. Ang Biblia ba ay dala ng mga propeta? Hindi. Ito lamang ang tanging libro sa buong mundo na mababasa mo, ang title Biblia, pero sa loob hindi mo mababasa. Ang Biblia word. Kasi ang Biblia, ito'y pinagsama-samang kasulatan, salita, at ginawang Biblia, Biblios. So, alhamdulillah, pero ang pinaka-importante bro, na inshallah, na gusto ko na inyong maintindihan, sino ang Allah? Siya ang Diyos at walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Bakit Allah? Kasi si Propeta Muhammad Arabo, ang sabi ng Allah, innani ana Allah, la ilaha illallah. Nagpakilala siya sa huling propeta. Sabi niya, katunayan ang pangalan ko ay Allah at walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Noong kapanahon ni Jesus, Aramaic ang salita ni Jesus, nung siya pinapako, ili lamang siya baktani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At nung kapanahon ni Moises, Elu. Ito yung magkakapatid na salita. Eli, Allah, Elu. At si Propeta Muhammad ay ang huling sugo kung papanong sinabi ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan, walang makakaparoon sa Diyos, sa Ama, kung hindi sa pamagitan ni Jesus Christ. Diba? Naniniwala ako kami doon, kami mga Muslim. Pero kapatid, ito'y balido lamang noong kapanahonan niya. Noong kapanahonan ni Jesus, kung sino man ang hindi maniwala kay Jesus, sumunod, hindi sapat yung maniwala. Ngayon, maraming naniniwala kay Jesus. 99% sa labas ng Islam, naniniwala kay Jesus. Pero sumusunod ba sila? Ayon sa turo ni Jesus? Sino sumusunod sa turo ni Jesus? Kami mga Muslim. Kapatid, sorry, ito ang katotohanan. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo na pasensya na, kasi kailangan natin matama yung ating paniniwala. Kasi pag hindi natin naitama, nandun pa rin tayo sa ito. So, pero nasa inyo yun. Kasi ang guidance, wala sa amin. Ang gabay, wala sa amin. Kami ay magsishare lamang sa inyo ang guidance o ang gabay nasa Diyos. Manalangin kayo. Inshallah, gabayan kayo ng Diyos. Sabi niya nga, walang sino man makakapaggabay maliban sa Kanya. Kay Allah subhanahu wa ta'ala.
At wala rin makakapagligaw, okay, maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ihingi nyo ng guidance ang inyong kaligtasan kasi mamamatay tayo. At dalawang patutungan natin, impyerno, paraiso. Doon sa mga sumunod, sa mga propeta, generation by generation. Ngayon, nandito tayo sa huling propeta. Magsimula nang ipinadala ng nag-iisang Diyos, si Propeta Muhammad. At naging propeta siya, walang ibang kaligtasan maliban sa kung sino ang sumunod maniwala sa kanya. Hindi lahat ng Muslim sumusunod. Nag-aangkin sila ng Muslim. Pero sumusunod ba sila? Okay? So kailangan din natin sumunod. Ano yung pananampalataya? Ano ang Islam? Ang Islam, kapatid, ito yung reliyon. Natin lahat. Kasi ito yung tinuturo ng lahat ng mga propeta. Si Jesus hindi nagturo ng Romano, Katoliko, Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist, Iglesia ni Cristo, born again Christian, dating daan at kung ano-ano pa, Mormons, marami pang bago. At nag-aangkin lahat yan, kami lamang maliligtas, kami ang tama. Pinanghawakan nila Biblia. Doon sila hindi nag-action. Pero dito, sa Islam, ang Quran ay walang ibang Quran kundi isa lang. Kahit na masamang Muslim siya, mabuting Muslim siya, hawak na Islam. Religion ng Islam, ang kanyang Biblia, ang kanyang salita na galing sa Diyos ay Quran. Pero hindi sila makakaligtas sa impyernong apoy kung hindi sila susunod. Kanino? Sa huling propeta. Kaya walang sino man sa panganahon ngayon magsimula ng ipinadala ng Diyos, Allah subhanahu wa ta'ala, si Propeta Muhammad, wala rin makakaparoon sa Ama, sa Diyos, Allah subhanahu wa ta'ala, maliban sa sumunod maniwala sa Kanya. Ang Islam, ito yung reliyon na ang ibig sabihin ay pagsunod. Kanino? Sa Diyos. Sabi ni Jesus Christ, Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, ganun din naman sa langit. Ito yung meaning ng Islam. Sundin ang kalooban ng Diyos. At tatawagin tayong Muslim kung ano?